Hello everyone, hello po and welcome to Erlin's Vlog. So today, itong isi-share ko sa inyo ay isa ito sa aking mga source of income na pwede kang maka-earn ng 35 pesos to 70 pesos or depende sa dami ng client mo na magpapaprocess at magpapa-assist sa'yo. Today, meron kasi tayong client na nagpapa-assist paano kumuha ng birth certificate. So ngayon ay punta tayo sa Google and search natin ang PSA. Dalawang uri ng link, ang helpline at service. Pero today, dito tayo kay helpline. Dito kay helpline, nakalagay naman dyan yung presyo ng pick up and door-to-door. So, bahala kayo mag-added kung ilan yung idadagdag nyo. So, ngayon ay order tayo ng birth certificate. I-tap lang natin yung birth and then yung dalawang box sa baba. And then sa baba niyan ay may confirm. Then, kung sa yung birth certificate or for someone else. Dito guys ay for someone else yung pinili ko dahil para sa anak niya yung kukunin niyang birth certificate. Be ready lang sa mga kailangan na details. Dito sa unang part ay kailangan natin tong sagutan. Ito yung details mo na ikaw mismo yung kukuha ng birth certificate para sa iyong anak. So kailangan lang natin dyan maglagay ng first name, ng middle name, and last name, birthday, and ID card. So, dito ay maglalagay na tayo ng first name, ng middle name, last name, birthday, and identity card. So, ngayon ay madali lang naman kumuha ng BC, ng marriage contract. Kailangan lang yung complete details na ibibigay nila para ma-assign mo dito sa form na hinihingi ng PSA. Madali lang naman din gawin itong PSA, basta complete details lang yung kailangan mo para masan mo nga lahat ng kailangan na hinahanap dito kay PSA. So ngayon, sa next form ay yung details naman ng anak na kukuhanan. So dito sa next form ay yung details ng kukuhanan niya ng PSA. So, kung nakikita nyo, your son's first name, middle name, last name, and birthday and birthplace yung pinaka-importante. Then, kapag natapos na, i-click mo lang yung continue. Doon tayo sa next form. Yung kailangan ay yung dad's name naman. Pero kung wala siyang father, pwede nyo i-click yung small box dyan sa taas. Continue nyo lang pag natapos. Tapos dito yung reason ng pagkuha nyo ng PSA. Then, continue. Then, sa next page, ito naman yung kung saan ipapadala, kung door-to-door or pick-up. Kapag door-to-door ay 365 pesos yung kuha ni PSA. So, pwede nyo siyang gawing 400 or 450 or depende sa patong nyo. At ito yung last part, kung saan nakalagay dyan lahat ng pinil-upan nyo sa form. Tapos, i-double check nyo kung may mali or tama. And then, i-confirm nyo na. Tapos, dito na rin kayo magbabayad sa mismong website. So, kung nakikita nyo, ito, sa may baba, meron pa dyan i-click na kung ikaw mismo yung magre-receive o mag-authorize ka ng ibang tao. Tapos, dyan, 365 nga po yung bayad per 1 copy. Pwede kang magbayad sa credit card, GCash, Maya, bayad online, at iba pa. So, QRPH pwede din. Kapag nakabayad ka na, may notify yan sa email mo na automatic nakapaid na yung in-order mong PSA. So, pwede mo siyang i-track. Kung nakikita nyo, may check status, your order is being processed at the PSA. So, ganun lang po kabilis mag-process ng PSA. So, ito ay libangan lang. The more you learn, the more you earn.